Hello everyone, I'm Sharon and for today's video, ipapakita ko po sa inyo kung paano mag-start ng paggawa ng blanket. Kasi dun sa mga curious, malaman, lalo na dun sa mga beginner, iniisip nila na baka mahirap. Medyo madali lang po talaga. So mag-start muna tayo sa paggawa ng magic ring. Tapos meron tayong gagawin muna before tayo mag-work ng double crochet stitches. So mag-add tayo lagi ng chain 2. Saka tayo mag-work ng 12 double crochet into the ring. So, yung chain 2 dito, bawat round, magkakaroon tayo lagi from the start. Parang filler siya para hindi siya magkaroon ng gap. Or depende din sa inyo. Kung gusto nyo magdagdag or kung gusto nyo mag-chain 3 kayo na magka-count as 1 double crochet at hindi na kayo mag-chain 2. In my case, gusto ko siya para mas fuller tingnan. So, by the end of this round, meron na kayong 12 double crochet. Work a slip stitch on top of the first double crochet made, hindi dun sa chain 2. This time, after nyo mag-chain 2, doon sa same stitch, mag-work naman tayo ng 2 double crochet. Tapos, dito na tayo maglalagay ng parang lines na nakikita nyo sa blanket. Yun yung mga gaps. So, after working 2 double crochet, mag-chain 1 tayo. So, importante yan kasi in the next round, mag-a-add ulit tayo ng chain 1 after every increase. So, after chaining 1 into the next stitch, mag-work tayo ng 2 double crochets. So, napakadali lang. Yan lang ang gagawin natin. 2 double crochet, then chain 1 into every stitch until we get to the last stitch. Pagdating natin dun sa pinaka-last stitch, make sure na mag-chain 1 kayo and then mag-work na slip stitch dun sa first double crochet made after nun chain 2. And then on round 3, uulitin lang natin ang pag-chain 2 pero hindi siya counted as a stitch. And then into that same stitch, mag-work tayo ng 1 double crochet. Then, dun sa pangalawang stitch naman, dun tayo lagi mag-a-add ng increase, which is 2 double crochet. Gagawin natin yan para ma-maintain yung pagiging flat ng ating circle. And then also chain 1, kasi yun ang pinaka magiging design niya, yung gaps in between after nung increase. So, ulitin lang natin, 1 double crochet, 2 double crochet into the next stitch, and then chain 1. So, sa mga nakagawa na ng flat circle pattern, same din ang gagawin nyo except na mag-a-add kayo ng chain 1 after every increase na gagawin nyo for each round para magkaroon kayo ng design na gaps na line after matapos na yung blanket na gagawin. At the end of the round, do not forget to chain 1 tapos slip stitch lagi dun sa first double crochet made. Nasa round 3 pa lang tayo kaya hindi masyadong visible yung mga gaps na yun. Pero as we move on to the next round, dun nyo palang makikita yung gaps at magko-form siya once you make a very big blanket. So at the end of this round, as always, mag-slip stitch tayo dun sa first double crochet, not sa chain 2. For round 4, we're going to chain 2, 1 double crochet into the same stitch. So in the previous round, every second yung stitch yung increase. Ngayon naman, every third. Madali lang talagang sundan yung flat circle pattern kasi once na intindihan nyo kung paano mag-work or paano mag-spread yung increase para maging flat yung circle at hindi siya maging curve, doon nyo marirealize na ganun lang pala kadali. Magiging base din kasi yung flat circle pattern sa paggawa ng mga round projects like coasters, anything na round like bottle holder, ganon. Depende na lang yung pag-start ng stitch nyo. Pwedeng by 12 or mag-start kayo sa 10 stitches. Depende sa hinihingi ng project or dun sa project na gagawin nyo. Once matapos yung round 4, do not forget to chain 1 and of course slip stitch natin first double crochet that we've made. And then, uulitin lang natin. Parang lalakad lang yung increase niya dun sa susunod na previous stitch.
Kumbaga, ang palatandaan nyo kung saan kayo huling nag-increase, yung pangalawang double crochet, doon kayo laging mag-work ng stitch na increase or 2 double crochet. So, hindi kayo malilito. And then, after that, huwag nyo kakalimutan mag-work ng chain 1. So, paulit-ulit lang yung gagawin natin hanggang sa lumaki na yung blanket natin. Tapos, makikita nyo sa previous na video tutorial ko kung paano ako naglagay ng mga dahon. Inuna ko muna na gawin yung roses in rounds yun before ko in-insert yung dahon. So, makikita nyo yun sa channel ko, sa ibang video ko dito sa Facebook page. Kaya, kung gagawa kayo ng blanket, make sure din na yung compatible yung yarn dun sa hook na gagamitin nyo. So, in my case kasi, nasa medium weight itong yarn na to. Ang ginagamit ko is 3.25 or 3.5. Ganon. Ngayon, kung gusto niyo na medyo maluwag siya or airy siya, yung maraming gaps, pwede niyong luwangan, pwede kayong mag-work ng, or pwede kayong gumamit ng hook na mga 1 hook size larger. Kung 3.25, try nyo gawin 3.75 or 4 mm hanggang sa makuha nyo yung size or yung bagsak ng blanket na gusto nyo. Sa ginawa ko naman project as a coaster, yun, ginagamit namin as a home decor. Nilagay ko siya sa vase. Pwede nyo i-follow yung tutorial na ginawa ko. Yun lang naman ang idea niya. Coaster lang yung ginawa ko, pero pwede pa kayong mag-work na increase para maging ganito siya blanket. Actually, hindi ko pa natapos ito. Kulang pa yung roses na nagawa. Medyo marami-rami yung roses na matatapos ko bago ko siya ilagay dito sa blanket na ginawa ko. Bali, nauna na yung dahon. Doon sa video tutorial ko, pinakita ko kung paano i-attach yung rose and then dahon. So, pwede nyo sundan yun after makagawa na kayo ng blanket or kung gusto nyo naman coaster lang. Anyway guys, thank you so much for watching. I'll see you in my next video.